Yeah, camera rolling, mic in a roaring. I'm Mark Moto vibes. Let's go. So ayun na mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 46,500 para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng cash. At kung gusto niyo naman ng hulugan, papakita ko na lang din yun sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung kanilang months or terms. Okay, so meron pa yung rebate. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle sa kanyang presyo? Sa lahat naman na nakagamit na ng ganito, pwede nyo i-comment yan sa baba para at least meron tayong idea sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. Ayos na siya. So, ayun mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ngayon 2026, comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ang ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos siya. So ayun na mga best no, meron naman silang bagong nilabas. Itong Racal TS150, okay, 150cc, pang tricycle, alam nyo naman yan. Pang gusto nyo ng mas malakas na hatak, mag 150 kayo. And dito sa may Racal, meron silang nilabas ngayon 2026 na pang bato din nila. Dahil nga marami na rin talaga naglalabas ng mga pan-tricycle ngayon. Si Racal 150cc ang nilabas nila. So yun ang upuan natin, itong Macho TC150 ngayong bagong taon, no? Ngayong 2025. So last time, meron tayong update vlogs para sa TC125. So ngayon 150 naman. So halos tingin ko hindi naman sila nagkakalayo ng seat height nila. So 5 to ang aking height. Upuan din natin. Yun no. Okay. Ayan. So same lang din naman. Ating Rusi Macho TC150. Meron tayo ritong kulay red at maraming kulay yan. Meron tayong mga kulay blue, kulay black, and then itong kulay red nga nandito. And then yung decals niya, paiba-iba din. So itong nasa harap natin, ito yung decals na nakita ko dito. And ayun na nga, ikutan na natin to, walk around na natin. So, ayos na ayos yan. So, kagaya nung nakita natin sa Rusi 125, meron tayong mga napansin dito. Kita nyo tong Rusi na to. Iba yung Rusi na nakita natin dun sa 125. Ito ang parang tinipid naman to. Ito. Yung Rusi niya rito, iba yung tsura compared dito. Pakita natin Ayan, diba? Iba yung tsura na ito. So, ano pa nga ba yung ano niya, iba niya to? So, yung kulay ng makina, yun pa yung nakita natin na iba. So, kapag silver is 150, pag black is 125. So, yan yung pinagkaiba din nila. Okay, pero halos sa design, same lang din naman. Yung talagang mataas lang yung CC nito. Kasi 150cc din to 'Di ba? So, ayun na nga, yung kanyang decals dito halos same lang din sa 125, may Euro 3 din. Yung kanyang headlight is bulb type, signal light, bulb type flexible din, and then parehas din yung itsura dito. Ito lang talaga yung nagkaiba 'Di ba? Tapos may reflector side by side, may rubber boots din siya dito, naka-telescopic fork din tayo rito. Meron din siyang Rusi. Okay, naka-drum brake, naka-word spoke. Yung kanyang size is 2.75 by 17. And sa kanyang front fender, naka-metal naman tayo rito. Tapos, mahaba din naman siya. Ayan. Hindi naman siya aalog-alog Okay? So, kung gusto nyo gawin tong pang tricycle, built-in na rin siya. So, magpapasadya na lang kayo ng sidecar. Ayan. So, yung makina is talagang naka-naked. Wala siya masyadong cover. And meron tayo ritong Racal. Tapos may decals tayo rito. Kulay yellow and red. Meron tayong halogen bulb. Dalawa yan. Meron tayong maliit dito na bulb. Okay. So, pa-box type naman yan. And then, yung ating signal light. Flexible naman. Tsaka halogen bulb din. May reflector. Yung cowling natin may ganitong design.
yung ating telescopic fork, meron tayong rubber boots. Yung ating fender is metal. Maganda yung paint job para sa shock natin. Naka drum brake, naka wide spoke na rin tayo rito. Ang size dito ay 3x17. And dito naman sa side, meron tayong naka ready na yung ating meron na rin tayong nakaabang dito para sa sidecar natin. Maganda rin yung pagkakahinang dito. Tapos yung makina natin dito, naka push rod engine, 5 speed na rin ang isang to. Naka dual head shifter na rin tayo rito. Yung ating foot pegs, hindi siya napi-flip, combination ng rubber and metal. Same lang din dito sa ating angkas, no? Malapa din yan. Ayan. So meron din tayong chain cover. 4 yung shock natin dito sa likod. Pwede nyo tanggalin or pwede nyo bawasan ng tig-isa. And meron tayo ritong size ng sprocket ay 45T. Kickstart. Rear brake pedal, smooth lang din. So gaya din ng 125. Meron tayong itong naririnig na tunog doon. Ayan o. Kung naririnig nyo, may naririnig tayong parang metal to metal. Okay, so sana doon is maglagay sila ng rubber. Foot pegs is combination ng rubber and metal. Hindi rin siya napiflip. Okay, sa makina niya meron tayo ritong naka-emboss na Rusi logo. Ayan. So carb type din to. And then Japan technology din yung kanilang carb. Ayan, 'di ba? Ayos, 'di ba? So foot pegs din para sa angkas. Naka-round style din. Pero siya dito, attach siya dito sa kanyang swing arm. Ayan. So yung iba kasi nakabukod pa to eh. 'Di ba? Para kapag nagpapalit sila ng swing arm, hindi madadama ito. So kapag nagpalit kayo ng swing arm, make sure niyo lang na merong kapalit din ng angkasan. 'Yan lang naman napansin natin. So sa kanyang tambucho, halos same lang sa 125, may Rusi din dito. Metal din 'yan. 4 din yung shock natin dito. Hindi siya adjustable. Same lang din doon sa 125. Naka drum brake, naka wide spoke din tayo rito. At yung size nito ay 3x17 din. Ayan. Sa kanyang upuan, yan, malambot. Pero hindi siya sobrang lambot. Di rin siya sobrang tigas. Nasa gitna lang din siya. Ayan. So, yung kanyang bracket para sa top box, pwede na rin to. And same lang din sa 125. Ayan. So, taillight niya is bulb type pa rin naman, pero sana mag-update sila rito. LED, 'di ba? Signal light LED din dapat, no? Pero ito naka bulb type pa rin naman to. So flexible din naman. Same lang din dun sa harap. Ayan. Rear fender, metal, and then plastic naman to. So dito sa side, yung kanyang sprocket, halos same lang din. 45T rin yung kanyang sprocket. So malaki din. Meron din tayo ritong chain cover. Ayan. So naka dual head shifter din tayo rito. And then 5 speed na ang isang to. Okay? So sana dito update malay naman natin mas paangasin pa ni Rusi ngayon in 2025 mga macho na unit nila or TC 150. So sa kanyang handlebar, same lang din sa 125cc. Upright position, mga switches niya rito, ordinary plastic na ginagamit ni Rusi. Ayan. So meron tayo rito park light, headlight, hazard, meron tayo rito electric starter, front brake, yung lever niya rito medyo manipis lang. Okay, smooth lang din naman. Yung grip natin dito is makapit din, tsaka medyo payat lang. Throttle niya mababaw din naman, mukhang responsive din. Sa ating rear, same lang yung size ng ating tires. Naka 3x17 din. Naka drum brake din tayo dito sa likod. Meron tayong upuan na matigas talaga. No? Matigas siya pero makapal yung foam. Dito rin sa ating OBR, meron tayong bracket para sa top box natin. Then meron din tayo ditong bracket para in case na support din dito sa ating signal light na hindi siya masasagad. Pero flexible naman yan. Ayan o. Naka-bulb type din tayo rito or halogen bulb. Naka-box type din tayo rito para sa kanyang taillight. Naka-halogen bulb din tayo rito. Lagay ng plate. Yung ating fender is metal ito. Yung extension niya plastic. Ayan. So sa side, yung tambucho natin dito, meron tayong rakal na makikita rito at mahaba talaga.
yung kanyang tambucho. Ito yung itsura niya. So ingat din tayo rito sa mga aangkas dahil nga wala siyang cover. Okay, may kickstart na rin tayo rito. Ayan, may rakal din pala dito na naka-engrave. May monitoring din tayo rito ng langis kung in case na kailangan nyo na magpalit or hindi pa. So rear brake pedal, smooth lang din pero mababaw lang yung ano nyo. Okay, so sa ating gas tank, tingnan nyo naman, parang pang big bike yung datingan niya, diba? Ganyan ang itsura, pang big bike yung itsura. May USB charging port na rin tayo rito. Dito tayo sa side, baka against the light Meron tayong USB charging port din dito. Ayan, so type C and type A. Meron tayong panel gauge na analog type. Meron tayong speedometer, odometer, gear indicator na 1 to 5. May rakal dito sa side, signal light, neutral pag naka high beam. Ito yung ating susi, ito naman yung ating ignition. And sa ating switches, meron tayong park light, headlight, and off, hazard switch, electric starter, yung ating lever dito, meron tayong rubber na ganyan. Smooth naman yung ating front brake. Yung grip natin makapit din naman. Throttle niya medyo malalim, medyo natitigasan din ako. Okay, so dito naman sa side, clutch natin dito. Ito medyo matigas din yung clutch niya. Meron tayo ditong rubber. Ayan, ganyan. High and low, signal light, and busina. And then dito sa part na to, gaya ng sinabi ko last time, is punasan nyo to ng metal polish para hindi siya kalawangan. Yun lang naman suggestion ko. So, clutch, smooth lang din. Meron tayong high and low, signal light, ayan, left and right, and then busina. Yung ating susi, halos same lang din ang susi doon sa 125. Ayan. So, meron tayo rito sa panel gauge niya na speedometer, odometer, gear indicator na 1 to 5, Rusi logo, signal light, neutral, and then pag naka high beam. Simple lang yung kanya ignition. Ayan. So, ano pa ibang kulay nila rito? Meron silang kulay black. Ayan, kulay black. Puro black pala to. Puro 150. Ayun, meron silang iba pang kulay dito. Ano to? 150 din. Iba rin yung design nito. Ayan, iba yung design niya. Iba rin yung design nito. 'Di ba? Sa kanyang decals. Okay. Ayan. Iba yung nakita natin dito. So, ayan, iba rin to. Kita nyo to, iba yung kanyang itsura nung makina. So, iba rin yung ating kickstart dito, iba rin, 'di ba? RSP yung nakalagay dito. Tapos dito naman sa side, ayan, iba rin din dito. Tapos yung bulb niya, iba din. Mas malaki yung bulb nito. Ayan, mas malaki yung bulb niya. Yung kanyang signal light, iba din. Iba rin yung itsura dito. Okay, yan yung sa 150cc. Yun yung mga pinagkaiba nila. Iba yung makina, iba rin yung design ng decals dito, iba yung itsura. So yun lang naman yung ating update para sa Macho TC150 sakyanan natin. Ano nga ba yung itsura natin dito, and then abot ba ng 5.2, and kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ayos yan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Ito yung bagong Rakal TS150. So puntahan nyo lang dito sa may Angat, Bulacan, sa may warehouse nila. Okay, so madali lang din naman tong hanapin. Malaki yung warehouse nila. Okay, pasok na kayo sa loob para makita nyo ang mga motorcycle na available ni Rakal. So ayan, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motor. Nice. Bawat gasgas sa daan, aral ang dulot. Hindi madali ang buhay sa kalsada. Minsan walang tulog, pagod na katawan na. Pero laban lang, di pwedeng huminto. Kasi may nanonood, umaasa sa'yo. Walang hinto, tuloy ang laban. Init o ulan, di ako iiwasan. Flow hanggang dulo, kahit anong mangyari. Para sa pangarap, tuloy ang biyahe lagi. Walang hinto, tuloy ang laban. Init o ulan, di ako iiwasan. Flow hanggang dulo, kahit anong mangyari. Para sa pangarap, tuloy ang biyahe lagi. Kung madapa man, babangon ulit. Alikabok sa muka, papagpagin saglit, hindi titigil.
Kahit mahirap kasi pangarap ko, hindi lang pangarap. Food, rattle buhay, walang preno-preno. Kahit rough road, tuloy pa rin ang eksena ko. From zero to grind, sariling sikap. Motovlogger sa daan, di basta titigil agad. Mic check, cam check, lahat nakaset sa bawat upload. Respeto ang kapalit, hindi lang views, hindi lang likes. Ito'y buhay ko, ride hanggang matapos ang ride. Yeah, walang hinto. Sa daan, sa pangarap, tuloy ang biyahe.